Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyari na itong magiging reading natin or nangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo. O sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung ano magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung ano mapipick up ko ang energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong Four Queen, the River Queen, flow, letting go, natural movement, the Shadow Queen, acquiring knowledge, security, manipulation, drain, tree, ano to? So sa period na to, baka matopic ang traveling. Kasi may train eh. Inisip ko, traveling. Kaya lang may acquiring knowledge and security do. Oh, dito. Ito, tree. So, ang dating sa akin, yung topic ng traveling ay nakaplano lang. Sa ngayon, plano pa lang. Baka maisipan ng iba sa inyo ang topic ng traveling at plano pa lang. Hindi pa siya isa sa gawa. Ngayon, yung topic ng visitation, maganda kung manggaling dun sa other person kaysa kayo. Kayo yung mag-insist. Dapat siya yung mag-usa. Okay, kung sakaling may karelasyon yung iba sa inyo, tapos gusto nyo ng date, gusto nyo magkita, dapat manggaling sa kanya yung proposal ng date or anything na may kinalaman sa pag-alis. Lalo na kung lalaki yung partner kasi dalawang kwento parang bida babae. Lalo na kung babae yung nanonood, dapat i-maintain niya yung feminine energy in a way na wag siya maging masculine sa period na to. Dapat yung lalaki yung mag-i-insist ng gastos, ng kahit anong plano. Walang gagawin yung babae, kundi maghintay. Ganun. Kasi kung yung babae yung lagi nag-i-insist or nanlilibre or nagpaplano, yung aalis dito baka yung lalaki, boring kasi to baka maboring siya dun sa partner niya kasi yung babae na nga halos lahat gumagawa nang dapat tinatrabaho niya, di ba? Na dapat siya yung gumagawa ng responsibilidad na yon na nagpa-pursue. Kasi yung babae na yung nagpa-pursue. So, ano pang trabaho ng lalaki? Parang naboring yung lalaki dito. So, wag ganon. Ganon dating dito. Or else, maboboring nga yung lalaki, baka iwan siya. Or, ayaw na siya samahan or makasama. Parang iba na lang ang gusto niya makasama.
Kasi may train dito. Ang iniiwan siya. So again, in-emphasize dito ang femininity para sa mga babae. Ngayon, kung lalaki nanonood, abay, syempre, maging accountable, di ba? In a way na siya dapat yung literal na lalaki sa relasyon. In a way na siya dapat yung gumagastos, siya yung umaaksyon. Kasi di ba hunter nga yung mga lalaki, so dapat sila yung action oriented para ma-feel naman ng babae na, di ba, na babae siya, na worth it yung pag-pursue sa kanya, na siya yung prize. So ganun dating. Di naman sa nangangaral ako, pero kanya-kanya naman yan, di ba? Kanya-kanyang diskarte. Pero sa case na to, doon ko lang sinabi. Kasi nga, nagbase ako dito sa reading natin, pero the rest, bahala kayo sa buhay nyo. Pero dito sa period lang na to, base sa card na to, doon ko ni-relate yung sinasabi ko. Okay? Pero the rest, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Doon ko lang sinasabi yung advice based dito sa reading natin sa period na to. Okay? Anyways, dito tayo sa susunod. So again, dun lang applicable yung sinasabi ko sa period lang na yun. Pero mas maganda nga rin talaga, no? Ayun nga. Dapat yung babae yung prize. Para hindi maboring yung lalaki sa kanya, or para hindi rin maboring yung babae dun sa lalaki, di ba? So anyways, bahala kayo sa buhay nyo. Basta opinion ko lang yun. So dito naman tayo. So opinion ko lang yun, hindi naman necessarily kailangan gawin. Sa inyo yan. Makikinig ba kayo sa sinasabi ko? Anyways, meron tayo dito ang Ace of Wands, Four of Wands, the Devil. Oh my God, may the Devil tayo. Pero at least nandito itong Ten of Cups. Ano to? So, itong tatlong to, either nangyari na to or mangyari pa lang. May iba sa inyo na may desire, o magkakaroon ng desire, or nagkaroon na ng desire na tawag dito, masyadong too relaxed o too comfortable sa relasyon. Ano tayo? Ten of Cups sa dulo. Kung sabihin natin masyadong at home, may bahay tayo, house, comfortable, to the point na parang naging lazy, or masyadong too complacent, ganun dating eh. Pero dito may Ten of Cups, oh. So sabihin natin, ay nga, may something na parang naging routine na lang yung pangyayari.
maayos dito, oh. Mapag-uusapan naman. So, naging routine. Ibig sabihin, naging boring na. Naging boring or let's say, naging lazy nga. Or, nawala na ng effort. Ganun dating eh. Yung tao dito, so, ang dating mapag-uusapan naman dito sa Ten of Cups, hindi naman siya masyadong big deal. So, specifically, kung kasal or in a relationship, o baka mga anak to, naging lazy. Pero dito pagsasabihan lang naman ng magulang. Anyways, dito tayo mag-end. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So, sabi dito, teka, and openness. Be open to accept. Nalobat na pala tong isang ilaw ko. Be open to accept divine guidance in your relationships. Ito, trust. You need to have trust in a relationship in order for it to flourish. Ito, confusion. All seekers of truth experience confusion. Ask the divine to provide the answers you need. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.